Sa wakas, ang labang Sendo at Ricardo ay magpapatuloy na at ito ang magiging huling chapter para sa taong ito. Nagsimula ang chapter sa tansyahan ng dalawang boksingero sa gitna ng ring. Si Sendo na naka-open stance at si Ricardo na kalmadong naghihintay lamang. Sino ang mananaig? Ang tigre ba o ang hari ng mga featherweight? Napunta ang sumunod na panel kay Bill habang may tanong ito sa kanyang isipan. Ano ba ang inaasahan mong mangyari sa tinginan niyong dalawa? Tanong nito. Ang hunter sa harapan mo ay hindi basta-bastang nasisindak. Si Ipo naman ay nakapokus sa laban. Siya rin ay may naiisip. Sigurado ako may pinaplano siya. Kumpiyansa si Ipo na may balak gawin si Sendo sa laban. Hajime no Sendo Chapter 1511, ang pag-init ni Sendo. Habang bumibuelo si Sendo para magbato ng suntok, agad nagpakawala ng kaliwang jab. Ang champion ng biglaan. Nagulat sina Ipo at Miyata sa nangyari, habang si Takamura ay tahimik na nanonood sa may ringside. Nakatamo ng pinsala si Sendo, pero mukhang hindi ito malubha. At mistulang dumaplis lamang ito sa kanyang pisngi. Pero sinundan ulit ito ng isa pang kaliwang jab. At sa pagkakataong ito ay solidong sinalo ng mukha ni Sendo. Nakasagot siya agad wika ni Ipo. Habang si Takamura naman ay kalmadong sinabi na, "Kuha ko na." Malamang naintindihan niya ang gustong gawin ni Sendo. Pero sunod-sunod pa rin ang pagbato ng suntok ng champion. Isang malakas na kaliwang jab ang nagpaatras sa tigre. At sa pagkakataong ito ay mukhang mabigat ang pinsalang natanggap nito. Sigaw ng isang manunood, "Naku po." Sakto sa gitna ng target, may isa namang nagsabing, "Tinanggap niya yon?" At may sumigaw pa ng, "Sumugod ka ba ulit ng walang plano? Isa ka talagang gunggong." Halo-halong reaksyon ang maririnig sa buong arena. "Aray ko po," sigaw ni Ipo habang nanonood. Si Miyata naman ngayon ang nakapokus sa laban. Napatigil siya saglit at sinabing may plano siya. Napunta ang sumunod na panel sa tinamaang tigre. Kahit nakakatamo siya ng pinsala, ay hindi niya inaalis ang tingin nito kay Ricardo. Nagkaroon ng palitan ng suntok sa gitna ng ring. Kaliwa ng champion, kaliwa ng challenger. Sa palitan ng suntok, laging sa pool sa target ang kaliwa ni Ricardo. At hanggang ngayon ay hindi pa nakakatama ng solid si Sendo sa laban. Pero kahit ganun ay mistulabang palapit ng palapit ang bawat tirada ni Sendo sa mukha ng champion. Kahit lamang sa palitan ng suntok si Ricardo kanina, kapansin-pansin na blinak niya ang tirada ni Sendo gamit ang kanyang kanan. Noong nakaraang round ay napagdesisyonan ni Ricardo na iwasan kung maaari ang mga tirada ni Sendo at mag-guard lamang kung hindi talaga maiiwasan. Nagsigawan na naman ang mga manonood at sinabing, "Maganda yung huling suntok niya, di ba? Konti na lang makakatama ka na, hiyaw pa ng isa." Napapansin na rin ng mga manonood na unti-unting nakakalapit ang mga suntok ni Sendo sa champion. Napunta ang sumunod na panel kay Mari. "Imposible," wika nito. Balak niya bang mag-counter? Hindi makapaniwala si Mari sa diskarte ni Sendo. Nagsalita naman si Miyata at sinabing, napaka-imposible siyang makatama ng may perfect accuracy laban kay Ricardo. Hindi nga siya magaling mag-counter, dagdag ni Miyata. Ang strategiya lang niya ay simple. Kaya lang siya naka-open stance ay para walang nakaharang sa mukha niya at makita ng malinaw ang harapan, mas nakikita niya ang mga suntok na paparating sa estilong yan. Ito ang tatlong bagay sa plano ni Sendo. Tignan ang suntok ng champion para paghandaan, i-absorb at tanggapin ang suntok at ang huli ay gumanti rin ng suntok. Bumato ulit ng kaliwa si Sendo na halos dumikit na sa mukha ng champion. Pero kagaya ng dati, blinak ito ni Ricardo gamit ang kanan habang bumabato ng kaliwang jab na tumama na naman kay Sendo. Ang lapit na nun, sigaw ng isang manunood. Habang binabawi ni Sendo ang kanyang balanse, nakita niya ang isa pang suntok na paparating mula sa champion. Napunta ang panel kina Miyata at Mari at nagpatuloy sa kanilang diskusyunan. Ang piniling plano ni Sendo ay nakasalalay sa. Pero bago tayo magpatuloy ay shoutout muna sa ating mga viewers. Patuloy lang pong mag-comment at may tsansang maisama
sa susunod nating video. Kapag tinitignan niya lagi ang mga suntok ni Ricardo, bumabagal ang responde niya. At kapag hindi umaabot ang kanyang mga suntok, ang tanging nangyayari lamang ay sumalo ng suntok sa kabilang panig. Pero paano yun? Tanong ni Mari, hanggang saan niya kayang tanggapin ang parusa? Paano yung accumulative damage? Sumagot si Miyata nang hindi na niya iniisip ang bagay na yon sa puntong ito. Sabay lingon kay Ippo at sinabing, "Di ba? Tama ka," tugon ni Ippo. Pero hindi siya mapakali. Alam niya kung gaano kadelikado ang ginagawa ni Sendo. Nararamdaman din ito ng mga manonood, kaya sila nag-aapoy habang nanonood sa laban. Isa na namang dual exchange ang nangyari at si Ricardo ulit ang lumamang kaliwa ng champion sa kaliwa ng challenger. Kahit laging tinatamaan, ay hindi pa rin tumitigil sa pagsugod ang tigre at palapit na ng palapit ang mga tirada niya sa kanyang target. Sa round na ito ay hindi pa bumabato ng kanan ng champion. Kahit na ibalik na niya ang pakiramdam nito, wala rin siyang pagkakataon dahil sa pagiging maingat ni Ricardo at ginagamit niya ang kanan para dumipensa. Sablay ulit, sayang naman. Sigaw ng isang manonood. Konti na lang sigaw pa ng isa. Habang nagkakainitan na ang laban sa gitna ng ring, may naalala si Mari at sinabing, "Teka lang." Sa likod ng hiyawan at sigawan ng mga manonood, naalala ni Mari na kahit nakatanggap siya ng 100 suntok, basta makatama siya ng kahit isa, kaya niyang baliktarin ang laban. Gagana kaya ang plano ni Sendo na tumanggap ng suntok at magbakasakali sa dual exchange? Tandaan natin, si Sendo ang may pinakamapanirang lakas sa featherweight at malaki ang posibilidad na mabaliktad niya ang laban. Pero ang tanong, hanggang saan niya kayang tiisin ang parusa? At dito na natatapos ang chapter, mga kaibigan. Tungkol pala sa next schedule ng Hajime no Sendo, ayon sa mga kaibigan natin sa Reddit, next week ay holiday break. Kaya ang bagong chapter ay next year na po. Kaya happy holidays at happy new year in advance, mga kaibigan. Idagdag ko na rin pala, dahil na ospital nung nakaraang araw si George Morikawa, after ng holiday break ay magkakaroon ng temporary hiatus sa January 6. Ang next issue ng 1512 sa January 13 ay may posibilidad na maging break na rin, depende sa kondisyon ng author. Ayon sa nakalap kong impormasyon ay hindi naman ito malubha. Ngunit may edad na rin si George Morikawa at hindi rin masama kung kailangan pa niya ng karagdagang oras para sa kanyang sarili. Enjoy your break, George, at sa uulitin, happy holidays at happy new year sa lahat.